Caleb, anong balita? Kumusta ang apo ko? Naudlot ang pagsingkot ni Caleb nang marinig ang boses ng kanyang ama. Malaki ang hakbang nito habang papalapit sa kanya. Kasalukuyan siyang nakasandal sa gilid ng pintuan ng operating room nang dumating ang mga ito. Inayos niya ang sarili at humarap sa ama. I don't know, Dad. Nangihina niyang sagot. Nakakunot ang Don. Anong hindi mo alam? 1 oras mahigit na. Simula nang dinala mo rito sa ospital si Missy. Humabol kami papunta rito dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ba lumalabas ang doktor? Gusto nang mag-hysterical ng matandang Don. Planong sumagot ni Caleb nang biglang bumukas ang pintuan ng operating room. Sabay nilang nakita ang walang kabuhay-buhay na mukha ng doktor. Agad na hinahanap ng mga mata nito si Caleb sa kanilang tatlo. Lumapit si Caleb. How's my wife? Mr. Wilson, I'm sorry. Ginawa po namin ang lahat, ngunit hindi nakaligtas ang baby. But your wife, she's safe now. Ano? Mas pinili niyo pang buhayin si Missy kaysa apo ko. Galit na galit si Perla dahil sa sinabi ng doktor. Gusto nitong sugurin si Missy sa loob ng nakabukas na silid. Hinawakan lang ito ng Don. Doktor, ano ba talaga ang nangyari? Nakunan ba talaga si Missy? Hindi makapaniwalang sabi ni Don Michael sa sinabi ng doktor. Umaasa siyang nagbibiro lamang ito. Si Caleb naman ay natiling nakafroze sa kanyang kinatatayuan. Ang buong akala niya ay kumapit pa ang anak niya sa sinapupunan ni Missy. Akmang papasok siya sa loob ng operating room upang kumpirmahin ang sinasabi ng doktor, ngunit inunahan na siya ng kanyang ina. Mom! Agad niya itong hinabol. Gusto niyang pigilan sa pangingialam nito sa buhay nila ng mag-asawa. Ngunit tila wala itong narinig dahil hindi man lang ito lumingon sa kanya. Mabilis na rin na sumunod si Don Michael. Interesado rin siyang malaman kung wala na nga talaga ang apo niya. Napailing na lamang ang doktor. Batid niyang mas mahalaga sa mga ito ang tagapagmana ni Caleb kaysa kay Missy. Nakaramdam siya ng awa sa babae. Hinayaan na lang niya mga ito na pumasok sa loob ng operating room. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng OR. Doktor! Napalingon si Doc Enshaw nang marinig ang boses ni Perla. Lumingon siya at nakita niyang halos lumuwa na mga mata nito habang lumalaki ang mahakbang palapit sa kanya. Alam na niya kung bakit. Nasaan si Missy? Bakit wala siya sa loob? Tanong ng ginang. Ikaw ba talaga ang doktor ni Missy? Mukhang ginugudem mo lang kami. Dagdag pa sa sinabi nito. Nagpakawala muna ng malalim na hangin ng doktor. Wala pa sana siyang balak na umamin. Ngunit nakasalubong ng kanyang mga mata ang matalim na tingin ni Caleb. Nagbabanta mga tingin nito. Parang nagpapahiwatig na wag lang siyang magkakamali sa pagsagot. At tiyak na may kalalagyan siya. Inilipat na siya sa Cassie Hospital. Inilipat? What? Sabay na tanong na dalawang matanda. Lumipat ang kanilang mga tingin kay Caleb. Nakasalukuyang nakakunot ang noo. Halatang walang alam kung bakit nilipat ang asawa nito. Where is my wife? Parang sasabog si Caleb. Talagang pantig-pantig pa ang kanyang pagsalita. Para ipahiwatig, nauubos na ang pasensya niya. Kanina pa siya naghihintay sa labas ng pintuan ng operating room. Walang Missy na lumabas. Kung ganoon, saan yun dumaan? Sa loob ng exit? Nasa Cassie Hospital. Sagot ng doktor. What? Nalilito ang mga mata ni Caleb habang nakatingin sa doktor. Lahat sila ay nasindak. Bakit napunta si Missy sa Cassie Hospital? Gayong dito siya sa St. Luke dinala ni Caleb. Doktor, anong sinasabi mo na dinala siya sa Cassie Hospital? I mean, sino naman ang hangal na magdadala sa kanya doon? Kung dito pa nga lang sa St. Luke $1,000 na ang gagastusin. Doon pa kaya sa Cassie Hospital na isang international hospital? Tinalakan na ng ginang ang doktor. Nakakuyom ang kamao ni Caleb. Gusto nang suntukin ng doktor. Doc Enshaw, sinong nagbigay sa inyo ng karapatan upang dalhin sa Cassie Hospital ang asawa ko? Ako ang asawa niya. Ako ang higit na may desisyon pagdating sa kanya. Napaatras si Doc Enshaw dahil sa sigaw na yon ni Caleb. Pakiramdam niya kung hindi siya iiwas. Sigurado talagang masasakal siya ng CEO kapag hindi ito nakapagpigil ng galit. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang magpaliwanag. Mr. Wilson, dumaan sa tamang proseso ang paglipat ng pasyente sa ibang ospital. Ngayon, kung para sa'yo may nilabag kami, mas magandang kausapin niyo na muna ang asawa niyo upang maiwasan ng anumang gulo. Anong gulo ang pinagsasabi mo, Dr. Enshaw?
Pumagitna na naman ang ginang, saka muling idinagdag. Para sa isang ordinaryong babae na katulad ni Missy Valdalion, wala siyang kakayahan upang kalabanin ang anak ko na isang CEO ng Wilson Pharma Group, ha? Napaka-ambisyosa niya na lumipat pa siya sa Casio Hospital. Sinong inaasahan niya magbayad ng bills niya doon? Si Caleb? Napaawang ang labi ng doktor sa narinig. Hindi ba alam ng mga ito kung sino si Missy Valdalion? Isang CEO ng Casio Pharma Incorporated ang babae. Kaya normal lang na piliin ito ang sariling ospital. At kahit direktor ng St. Luke ay walang nagawa. Nang tumawag ang BIST CEO na si Miko Valdalion na ilipat ng Casio Hospital ang mahal na kapatid nito. Hindi nito kayang kalabanan si Caleb, ngunit mas lalo naman si Miko. Tawagan mo ang Casio Hospital. Sabihin mo, ibalik nila ang asawa ko. Marahas na hinawakan ni Caleb ang kwelyo ng doctor's gown ni Dr. Ensyo. Ngunit hindi nagpatinag ang doktor. Kahit patayin mo man ako ngayon, Mr. Wilson, sinasabi ko na sa'yo, wala pa rin ako magagawa dahil yun nakagustuhan ng asawa mo. If you really want, bakit hindi na lang ikaw ang tumawag sa Casio Hospital? Ngiting aso ang pinakawala ni Caleb habang nakatitig ng masakit sa mga mata ng doktor. Binitawan na rin niya ito matapos magdesisyon. Hinahanap ng kanyang mga mata si Robin. Tila nahalata naman ni Robin na siya ang hinahanap ng amo, kaya ito ay lumapit. Boss, tawagan mo ang Casio Hospital. Make sure in a matter of minute, nandito na ang asawa ko sa St. Luke. Roger that, boss. Hindi na lumayo pa si Robin. Agad itong tumawag sa harapan nilang lahat. What? Hindi niyo ba kilala kung sino si Caleb Wilson? Kontrolado niya ang kalahati ng ekonomiya ng bansa. Yes, we understand him. Ngunit ayaw naming madamay sa gulo. Lalong ayaw naming magalit ang may-ari ng Casio Hospital. Nagtatrabaho lang po kami. Hope you understand. Thank you. Napalingon si Robin sa boss niya. Kasalukuyang nakakuyom ang kamoon nito nang tignan siya. Narinig din kasi nito sa loudspeaker kung anong sinasabi ng Casio Hospital. May-ari ng Casio? Ha! Kung hindi ako nagkakamali, kinakalantarin na naman ng babaeng yun ang may-ari ng Casio Hospital noon pa. Kaya matapang na ito ngayon na labanan. Just keep your mouth shut, Mom. Huminto ang pagsasalita ni Perla dahil nanilisik na ngayon ang mga mata ng anak niya sa galit. Go and bring her back. Utos nito kay Robin. Mabilis na bang tumalima si Robin. Alam niyang gustong-gusto ng puntahan ng boss niyang asawa nito. Ngunit nanaig pa rin ang pride nito sa katawan. Panayang iling niya habang palabas ng hospital exit. Bakit kasi sobrang cold-hearted mo, boss? Pagdating ni Robin sa Casio Hospital, agad niyang pinuntahan ng kilala niyang Department Head of Obstetrics and Gynecology. Sigurado siyang matutulungan siya nito upang alamin kung saan naroon si Missy. Mark. Bunga niya pagkapasok sa opisina nito. Naabutan pa niya itong may hinahanap sa filing cabinet. Lumingon ito sa kanya. Robin, napadalaw ka. Nakangiti nitong wika bago hinugot ang file na hinahanap nito. Umupo ka muna. Okay lang, hindi naman ako magtatagal. I need your help. Pagpapatuloy niya, tumigil ito sa ginagawa at tinuon ang atensyon sa kanya. Help? What is it? Takang tanong nito. Merong pasyente na nilipat dito mula sa St. Luke's Hospital. Mahigpit na inutos ni boss na kailangan ibalik ang asawa niya sa St. Luke sa loob lamang ng ilang minuto. Kung hindi dadaanan niya sa dahasang ospital sa pagkuha sa asawa niya, sasampahan pa kayo ng kaso kapag nangyari yun. Wait. I don't get it. Naguguluhan na sagot ni Dr. Mark. Ang sabi mo mayroong pasyente mula sa St. Luke na dinala dito sa ospital ko. Then, that patient is your boss wife? Yes. Humagalpak ito ng tawa, dahilan upang tapunan siya ng masamang tingin ni Robin. How come na nilipat ang asawa ng boss mo nang hindi niya alam? He's a powerful CEO of Wilson Pharma Group. Meron pa bang nangahas na kalabanin siya? Unless ginusto ng asawa niya na lumipat ng Casio Hospital dahil may misunderstanding lamang silang dalawa. Exactly. And that's the reason why I'm here. I need your help para alamin kung sino ang matapang ninilalang na may kakayahan na ilipat ang asawa ni boss sa ospital na to. Nagbuga muna si Robin ng hangin bago muling idinagdag. Ay, I advise na gawin mo to sa lalong madaling panahon. Masama si boss kapag nagalit. Kailangan sa loob ng ilang minuto lamang maibalik na ang asawa niya. What the? Napamura si Mark dahil sa tinura ni Robin. Okay. Let's see what I can do. Kinuha niya ang telepono at mayroong tinawagan.
Habang nagre-ring ang kabilang linya, binalingan niya si Raven. Ano nga yung full name ng asawa niya? Missy V. Wilson. Agad namang sagot ni Raven. Seryoso pa rin ang mukha nito. Hindi niya alam kung bakit sikat ang pangalan ng boss niya. Samantalang ang pangalan ng asawa nito ay parang nilihim sa buong mundo. Iilan lang nakakaalam na may asawa ang isang Caleb Wilson. Hello, Mitch. Check mo nga kung mayroon tayong pasyente na kaka-transfer lang. Missy V. Wilson ang pangalan. Narinig ni Robin ang tinanong ni Mark sa admitting section. Mayroon sir, ngunit Missy Valdelion po ang name na nakaregistered sa system namin. Missy Valdelion? So walang Missy V. Wilson? Nang marinig ni Robin ang tanong ni Mark, siya ang kusang sumagot. Missy Valdelion Wilson ang married name niya. Oh, I see. Sumenyas muna ito na sandali lang dahil itatanong pa sa admitting section ang status ng babae. Mitch, anong diagnosis niya? Bakit siya na-transfer? At sinong nagpalipat sa kanya? Ang nakalagay sa system, sir, na-confine siya because of bone fractures and miscarriage. Pero ano nang nakalagay kung sino ang person responsible for her admission? At pinayagan niyo na mangyari yan? Hindi ba't may mga right procedure tayo bago i-admit ang pasyente? Paanong hindi niyo alam kung sino ang taong responsable sa kanyang paglipat sa ating ospital? Mukhang nagagalit na si Mark. Tumahimik ang kabilang linya. I'm sorry sir, pero yun lang kasi ang sinasabi ng data. No, you need to pull out the patient right now. Sir, naguguluhan ng admitting clerk. You hear me? I will issue the discharge order. Kailangan siyang ibalik sa St. Luke Hospital. Paano kung may nangyari sa pasyente nung nasa St. Luke pa lamang siya at tayo ang sisihin? Yes, sir. Tumalima rin ng babae sa order na nakatataas sa kanya. Matapos ibaba ang telepono, tahangiting binalingan ni Mark si Raven. Tinapik niya ang balikat ng huli. Wala ka nang dapat problemahin pa. Ngayon mismo, itatransfer ko pabalik ang asawa ng boss mo sa St. Luke. Saka pa lamang nabuhayan ng loob si Raven. Talagang hindi ako nagkamali ng nilapitan. Sasabihin ko kay boss na triplehin ang bayad sa'yo. Malapad naman ang ngiti na pinakawalan ni Mark. Samantalang hindi magkanda-ugaga ang direktor ng Casio Hospital sa Western City Branch. Nang malaman na biglang dumating ang chairman of the board, lahat ng staff, doctors at nurses na nagtatrabaho sa loob ng ospital ay pinadalhan niya ng mensahe na umalerto because of the possibilities that the chairman will do the rounds sa bawat departamento ng ospital. Alam niyang ang former CEO na kapatid nito ang sadyang pakay nito sa pagdalaw, ngunit mas mainam nang nakahanda ang lahat ng mga staff niya. Ayaw niyang may nakikita ang chairman na hindi kanais-nais. Hindi nila kaya kapag nagalit ito. Where is she? Salubong ang kilay ni Miko pagkapasok niya sa loob ng isa sa mga branch ng Casio Hospital. Nakita niyang nakayuko ang lahat ng mga admin and officers sa pagsalubong at pagbigay galang sa kanya. Nasa loob ng VIP room sa top floor, Mr. Chairman. Nakangiti bagamat kinakabahan na sagot ng direktor na si DJ. Hindi sumagot si Miko. Gusto lang naman niyang malaman kung asaan ang kanyang kapatid. Tinuloy niya ang paglalakad patungong elevator. Saka pa lang huminga si DJ nang lagpasan siya ng chairman. Makapigil hininga talaga ang aura ng batang chairman. Lalo pang nakakatakot ang kapangyarihan na taglay nito dahil sa mga bodyguard na kasunod sa likuran. Isinantabi niya ang takot at sumunod na rin pumasok ng elevator. Pagbukas ng elevator sa top floor, tama naman na naghihintay ang stretcher bed at nakahiga roon si Missy. Nakasalukuyan pa ring tulog. Tulak ito ng ilang nurses at personnel ng ospital at mukhang papasok sa elevator. Si DJ ay nagtaka kung bakit huminto ang chairman sa harapan ng nakabukas na elevator. Sinubukan niyang tignan kung ano ang nangyari. Ganoon na lang ang pagkasindak niya dahil sa nakita. Namumutla siya, kasabay ng pagtulo ng malalaking pawis mula sa noo niya. DJ! Dumadagundong na sigaw ng chairman. Ang nagpanginig sa tuhod niya na agad siyang lumapit. Mr. Chair, what is going on? Halos puputok ang litid ng ugat ni Miko habang nakakuyom ang kamao. Boss, sir, Mr. Chair. Hindi na alam ni DJ kung paano ang tamang tawag kay Miko dahil sa sobrang kaba niya. Lalo pat nakita niyang namumula ang mukha nito sa galit. Binalingan ni DJ ang mga nurses na kasalukuyang nasa bawat sides ng stretcher bed at sa mga ito niya binuntuan ang kanyang kaba. What have you done? Saan niyo dadalhin ang pasyente? Utos po ng department head na si Dr. Mark, sir. Meron po siyang notice to pull out ang pasyente at ibalik sa St. Luke Hospital. Dahil sa narinig, ay lalong nagdilim ang anyo ni Miko. Take her back to her room. Nanginginig siya sa galit.
Yes, sir. Nakaramdam ng takot ang mga nurses, kaya mabilis pa sa tilaok ng manok na ibinalik nila si Missy sa silid nito. Hindi man nila alam kung sinong lalaking to, ngunit sa klase ng mga tingin nito, alam nilang hindi nila kaya kapag nagalit ito. Galit na binalingan ni Miko ang direktor. You are the director of the hospital, but you don't know how to control your staff. Tell that department head, this is the last day of his job. Mabilis na tumango si DJ, ngunit parang hihimatayan. Yes, Mr. Chairman. Ngayon mismo, I will fire him. Huminto ng paglalakad si Miko at binalingan ng direktor. Same to you. You're fired. Nahinto ang paghakbang ng direktor dahil sa narinig. Ito na ang kinatatakutan niyang mangyari. Gusto niyang umiyak ng dugo. Ang ilang taon niya ang pagtatrabaho hanggang sa maging direktor siya ng ospital na ito ay naging walang silbi dahil lamang sa isang araw na pagkakamali ng tauhan niya na hindi niya nagawang kontrolin. Makikita mo, Mark. Mapapatay talaga kita. Malaki ang mga hakbang niya papunta sa opisina ni Mark. Malalaman na kaya ni Caleb ang tunay na pagkatao ng minamaliit niyang asawa.